Narito na mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. First class menu mula sa Titanic, nakatakdang ipa-auction sa halagang 4.8 million pesos. Taylor Swift jar ng isang lalaki para sa kanyang asawa, viral online. Babae sa Amerika pumanaw isang linggo matapos atakihin ng 7 aso. Vlog ng isang accountancy student nagpa-good vibes online. At Alden Richards, laking pasasalamat sa driver na nagsauli ng cellphone ng kanyang pinsan. At singer na si Stephanie, nasangkot sa vehicular accident kasama ang kanyang pamilya. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Ouyong at ito ang TNVS. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending video, ang paglubog ng barkong Titanic ay mahalagang parte ng kasaysayan ng ating mundo. Kaya naman ang ilan sa mga memorabilia na na-recover mula rito, ipinapa-auction sa malaking halaga. Gaya na lamang ng isang first-class menu na pinaniniwalaang nakita mula sa katawan ng isang biktima mula sa barko. Magkano kaya ang auction price nito? Alamin sa trending report ni Pamela Adriano. Isang first-class menu na na-recover mula sa makasaysayang barkong Titanic ang ipinapa-auction ngayon sa halagang 70,000 pounds o 4.8 million pesos. Ilan sa mga pagkaing nasa naturang dinner menu ay oysters, beef, roast chicken at spring lamb. Makikita pa sa itaas ng menu ang petsa kung kailan ito inihanda sa mga first-class passenger, April 11, 1912. Makikita rin sa naturang menu ang naka-emboss na white star line flag, pero ang ilang letra rito ay mapapansing nabura na. Ayon sa auctioneer na si Andrew Aldridge, kanya nang nakausap ang mga leading collector ng Titanic memorabilia sa buong mundo at kumonsulta na rin siya sa mga museum na may Titanic collection, pero wala raw itong nakitang ibang na-recover na first-class dinner menu. Ito raw ay pagmamayari ng isang historian mula Nova Scotia, Canada, kung saan na-recover ang lahat ng katawan ng mga biktima. Samantala, ang iba pang auction items ay ang Swiss-made pocket watch na pagmamayari ng isa sa mga pasahero ng Titanic at isang deck blanket na ginamit umano sa pag-rescue sa mga pasahero. Kilala ang auctioneer sa pagbebenta ng mga memorabilia mula sa lumubog na barko. Sa ating next trending story, Taylor Swift jar. Mukhang narito na ang ipon tip na ginawa para sa mga Swiftie. Isang lalaki kasi ang tila nakapilit sa kanyang asawang Swiftie na mag-ipon ng pera in a creative way. Ito ay sa pamamagitan ng isang Taylor Swift jar, kung saan tuwing babanggitin ni wifey ang pangalan ng American singer, kailangan niyang maghulog ng pera sa jar. Magkano na kaya ang naipon ng mag-asawa? Narito, panuorin sa trending report ni Millie Borja. Can take it no longer. No, he doesn't count. They both were on Saturday Night Live yesterday. Sa oras na mabanggit ang pangalan ng American singer-songwriter na si Taylor Swift at ang rumored boyfriend nito na si Travis Kelce, kailangang maglagay ng $0.25 sa isang jar. Ganyan ang tila mechanics ng pakulong Taylor Swift jar ng isang lalaking ito mula Washington DC sa kanyang asawa na si Dana. Si Dana kasi super fan ni Taylor Swift.
At isang araw daw, magkausap lang silang dalawa ng kanyang asawa habang abala itong gumagawa ng isang jar. Ang hindi niya alam, para na pala sa kanya ang pakulo ng asawa. Walang ideyang tinanong niya lang ito kung ano ang ginagawa niya. At sa video, makikita ang genuine reaction ni Dana sa kanyang sariling Taylor Swift jar. Nakasulat sa jar ang mga kondisyon na sa bawat pangbanggit dito sa artist, katumbas ay $0.25 at may kaunting reklamo pang hindi na raw kaya ni Hobby kaya pati si Travis kasama rin. Ang nasabing jar ay hango sa original concept ng swear jar, kung saan kada pagbanggit ng foul na salita, required ang isang tao na maghulog ng pera sa isang jar. Ang mom of 3 boys na si Dana ay napabilang sa Swiftie Club kamakailan lang nang inilaunch ang Eras Tour ni Taylor Swift. Sa ating next viral story, a furry nightmare. Pumanaw na ang isang 63-year-old na babae sa Utah sa Amerika. Isang linggo matapos atakihin ng 7 aso. Bigla na lang siya umanong inatake ng mga pitbull sa kanilang bakuran. Dahilan para maputulan siya ng kaliwang binti at magtamo ng iba't iba pang pinsala sa katawan. Ang mga naturang aso, alaga raw ng kanyang anak. Ang iba pang mga detalye sa pangyayari, alamin natin sa trending report ni Arnold Herrera. Sa tuwing ikaw ba ay nagbabrowse sa social media, mapa Facebook o IG Reels man yan, ay nakakakita ka ng videos ng mga cute na aso't pusa? Kung oo, pues hindi ka nag-iisa. Sa cuteness overload kasi na hatid ng mga fur babies, siguradong lahat ay mag-good vibes sa kanila. Sa kabila nito, hindi maikakaila na sa likod ng kanilang maamong muka ay may mga kwento pa rin ng trahedya ang napapabalita. Sa Utah sa Amerika kasi, kalunos-lunos ang insidenteng sinapit ng isang 63-year-old na babae sa kamay ng 2 pitbull, kabilang ang 5 puppies nito. Walang kamalay-malay ang biktima na aatakihin siya ng mga ito sa mismong bakuran niya. Ang masaklap, napag-alaman pa na ang mga naturang aso, alaga ng kanyang anak. Bagamat nagawa pa niyang makatawag sa 911, kinailangan na niyang putulan ng kaliwang binti dahil sa nangyaring pag-atake. Critical din ang mga pinsalang tinamo niya sa muka at mga kamay. Sa kasamaang palad, 1 linggo matapos ang malagim na insidente, tuluyan ng binawian ng buhay ang biktima habang nagpapagaling sa ospital. Sa huli, nagpasalamat pa rin ang pamilya ng biktima sa ginawang pagtulong ng mga otoridad. Samantala, isinuko na sa animal shelter ang mga naturang aso. Para sa susunod na viral story, taas ng energy yarn? Sa accountancy students dyan, kumusta ang inyong pag-aaral o ACADS? Kagaya rin ba kayo ng estudyanteng ito na tila hindi nauubusan ng energy mula kasi sa pagpasok sa eskwelahan hanggang sa mag-uwian ay nagvo-vlog ito. Narito silipin ang A Day in My Life vlog ng accountancy student na si Russell sa trending report ni Liway Abbas. Sa mga accountancy student dyan, kaya pa ba ang ACADS? Alam naman natin na ang kursong accountancy ay hindi madaling maitawid lalo pat ang major subjects, hindi pwedeng papetiks-petiks lang dahil tsak ay kung hindi papalaran sa gradong 3 ay mauwi pa ito sa 5. Pero hindi naman siguro ipinagbabawal na manatiling masayahin sa kabila ng hirap na dapat tahakin para mairaos ang major subjects. Katulad na lang ng estudyanteng si Russell, na all out pa rin ang energy sa kanyang A Day in My Life vlog bilang accountancy student. Mula pagpasok hanggang sa pag-uwi ay tila fully charged pa rin ang dalaga at patuloy pa rin ang pagpapatawa sa kanyang mga kaibigan. Kita rin naman na sa sobrang energetic ni Russell ay maging ang kanyang guro ay napapatawa niya. Yung pinatutunan ko na kapag mayaman ka, madali para sa iyo yung mag-business. So ano mapapayo mo sa hindi mayaman? Ang mapapayo ko sa mga tulad ng hindi mayaman.
Bukod sa pagiging masigla at masayahing accountancy student, ay naipanalo rin ni Russell ang laban bilang sangguniang kabataan chairperson ng kanilang barangay sa halos katatapos lamang ng barangay ang sangguniang kabataan elections noong October 30. Ang istorya ni Russell ay nagpapatunay lamang na sa kahit anong pagsubok na sumabay sa agos ng kanyang pagkamit ng tagumpay, huwag pa rin kalilimutang magsaya upang maiwasan din ang mga negatibong isipin na siyang makakasira sa pag-abot ng pangarap. At para sa trending showbiz balita, Alden Richards laking pasasalamat sa driver na nagsauli ng cellphone ng kanyang pinsan. At singer na si Zephanie nasangkot sa vehicular accident kasama ang kanyang pamilya. Tutukan ang mga yan sa report ng ating showbiz angel. Laking pasalamat ni Alden Richards sa isang matapat na driver. Sa isang post, idinaan ng aktor ang pagbabahagi sa kwento ng katapatan na ipinamalas ni Alexis Ono, ang driver na nagsauli ng cellphone ng kanyang pinsan. Kwento ni Alden, matapos malamang nawawala ang naturang gadget ay ginawa nila ang lahat para matrace ito. To cut the story short, isa raw unknown number ang tumawag sa kanya at nagpakilala na ito ang service driver na naghatid sa kanyang pinsan. Hindi raw ipinaalam ni Alden kung sino siya, pero ang driver na si Kuya Alexis, wala raw pagdadalawang isip na bumiyahe mula Bulacan papunta sa isang mall sa Mandaluyong kung nasaan siya maibalik lang ang natagpo ang cellphone. Punong-puno naman ang paghanga si Alden sa kabutihan ng mama at sana raw ay tularan ito ng iba. Saludo rin ng maraming netizen sa katapatang ipinamalas ni Kuya Alexis. Samantala sa iba pang balita, nasangkot sa isang vehicular accident ang singer na si Zephanie Dimaranan. Pagdedetalye ng mga awit sa isang post, kasama niya ang kanyang pamilya nang mangyari ang insidente. Ibinahagi rin ni Zephanie ang kuwang larawan sa kanilang sasakyan, kung saan makikita ang wasak na bahagi nito. Sa kabila ng mga pangyayari, itinuturing ng singer na isang miracle na ligtas silang pamilya. Nagpaabot naman si Zephanie ng pasalamat sa mga tumulong at nagdasal para sa kanila. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang ating aspiring at a future vlogger na estudyante na si Russell. O diba? Sa lahat ng mga estudyante dyan, kamusta na ang inyong a day in the life of a student? And I'm sure very busy po kayo. O diba, pinatikim po sa atin, may konting silip at teaser sa isang araw sa buhay ng isang estudyante. Naku naman, ganyan na palang buhay ng mga estudyante ngayon, ano? Diba? Pinapayagan ng mag-camera at mag-vlog sa mga sa loob ng classroom o di naman kayo sa loob ng school. Pero, well, yan pong uso kasi ngayon, diba? At katanggap-tanggap rin naman na ang mga estudyante ngayon ay gusto po nilang i-share ang kanilang buhay. Ayan. Pero not too much ha. Parang kailangan leave something private naman for yourself. But anyway, napakaganda rin naman po kasi dahil siguro ine-emulate niya o gusto niyang itry na maging vlogger for a day, di ba? Kahit na nasa school pa siya, malay nyo, maging career niya po ito. And I'm sure alam naman po natin na meron na po mga bagong career sa mundong ito na tinatawag na vlogger, influencers, at kung ano-ano pa po dahil nga po sa social media. Pero huwag po natin kalilimutan, no? Ang importante po sa araw-araw ay syempre kung ano yung priorities natin. Kung estudyante, dapat tumutok sa lessons, o di ba? Pag tayo naman po yung mga empleyado, tutukan po ang mga kailangan po nating matapos sa trabaho. At syempre, sa atin naman pong mga kababayan dyan na nag-share sa social media, okay lang po yan. Pero wag naman po sana ito makaapekto sa ating pang-araw-araw na mga gawain, o di po ba? At syempre, para ma-enjoy rin naman po natin ang araw. At huwag po tayong masyadong mag-concentrate po sa pag-vlog o di naman kaya pag-video para ma-feel naman po natin yung tinatawag na in the moment. O diba? Ma-appreciate po natin kung ano yung ginagawa natin at na-experience natin na hindi kailangan pong i-video o i-record. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section.
o kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.